Ito sa pag-i-scroll ko lang mga kapatid dito sa Google, sa Facebook 'no, nakita ko 'to. Ito December 20 pa 'to, 2023. So, last month lang mga tol, 'no. Basahin natin 'no, Pope Francis, pinayagan na ang pagbebendisyon sa same-sex couples mga tol. Ito yung mga magkarelasyon na magkapareho ng kasarian. Ibig sabihin pareho ng lalaki, parehong babae. Pero hindi naman daw ito yung, ah pinapayagan nilang, magpakasal mga tol. Pero nasa unang hakbang na yun mga tol, eh. Yung pagpayag mo, 'di ba, yung pagpayag mo sa relasyon ng parehong, kasarian mga tol, hindi ba yun ay labag sa Bible mga tol? Eto pare-pareho tayong tao mga tol, pare-pareho tayong Kristiyano. Hindi hindi ito usapan kung ano relihiyon mo, hindi ito usapan, hindi hindi natin tinutuligsa mga tol ang, simbahang Katoliko dito sa issue 'to, dito sa usapin na 'to. Pero may sinasabi kasi ang Bible tungkol diyan 'no, mamaya natin basahin 'yon, pero basahin muna natin kung ano ang nilalaman ng, balitang 'to o ng, ano na 'to, article na 'to. 'Yan, oh, pormal ng pinahintulutan ito, 'yan, oh. Pormal ng pinahintulutan ni, Pope Francis ang mga paring Katoliko na bendisyonan ang same-sex couples. Bendisyonan. 'Di ba bibigyan mo ng blessings, ibig sabihin pinapayagan mo, 'di ba? Pinahintulutan, formal na daw, pinahintulutan. Inaprubahan ng Santo Papa ang document na Fiducia, hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko, Fiducia Supplicans o Supplicating Trust, subtitled yan, on the pastoral meaning of blessings noong December 18, 2024. 2023 yan siguro, mali lang yung type, no? Noong December 18, 2023, no? Inaprubahan na ng Santo Papa daw, no? Ang hakbang na ito ay isang malaking pagbabago sa pakikitungo ng simbahan sa mga miyembro ng LGBTQ+, no? Hindi tayo ano mga kapatid, hindi tayo hindi natin nilalait kung ano man yung kanilang kasarian dahil ako mismo marami akong mga kaibigan, mga kapatid na nabibilang sa LGBTQ mga tol, no? Kaibigan natin, mga tropa pa natin yung iba. So hindi naman tayo against sa kanila kasi yung ugali naman ang pinagbabasehan natin, eh. Pero yung tipong eto mga tol, hindi tayo mismo ang, huhusga kasi baka isipin ng iba, hinuhusgahan mo naman, eh. 'Di ba? Pare-pareho tayong makasalanan mga tol. Pare-pareho tayong nakakagawa ng pagkakasala. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito is yung etong bagay na ganito, na kasi merong pinagpauna na ang Biblia tungkol dito, eh, 'di ba? So, basahin ulit natin, ang pagbebendisyon sa same-sex couples ay maaaring isagawa basta't hindi ito bahagi ng mga regular na ritual o liturhiya ng simbahan gaya ng kasal ayon sa dokumentong inaprubahan ng Santo Papa. So bawal pa rin ang kasal mga tol. Kasi mga kapatid 'no, ang kasal kasi ay isang sagradong bagay yan. Alam naman natin sa panahon ngayon yung iba parang balewala na sa kanila kasal, meron ngang ano diyan, tawag dito live-in, which is, masama rin yun para sa mata ng Panginoong Diyos mga tol kung babasahin din natin ang Biblia, 'di ba? So pero eto yung, pagbibigay mo ng bendisyon, kumbaga parang pinapayagan mo na ang relasyon nila kahit 'wag na silang ikasal pero puwede pa rin nilang gawin yung, mga bagay na alam no ng immoral katulad ng pagsisiping o pagtatalik lalaki sa lalaki. Mamaya mga kapatid kukuha tayo ng talata sa Biblia para hindi mismo manggagaling sa akin 'no. Alam ko naman may mga Bible kayo sa bahay ninyo, basahin niyo na lang din. So eto, nanatiling firm ang pananaw ng simbahang Katoliko tungkol sa kasal na dapat ay exclusive, stable, and indissoluble union between a man and a woman, naturally open to conceiving children. Okay? Saad pa ni Cardinal Victor, saad pa ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, teka, malalakihan ba natin 'to para mas mabasa ninyo? Teka, 'yan lakihan natin mga tol, 'yan. Basahin natin. Saad pa ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, isang paring Argentinian at nagsulong ng formal declaration na ito. Siya nagsulong. Siguro ano 'to 'no, pusong ano rin 'to, pusong babae. Hindi kailangan dumaan sa exhaustive 'no,
na moral analysis ang paghingi ng blessing and should not be required to have prior moral perfection. Sabing ganon. Bago ang deklarasyon na ito ay binindisyon ng same-sex couples ng Santo Papa, ang Santo Papa noong October 2023. O bago ang deklarasyon na ito, may binindisyon ng same-sex couples ang Santo Papa noong October 2023. So sinimulan na pala ng Santo Papa ng mga Katoliko, mga tol, na magbindisyon ng same-sex couples. Ang isang hakbang ito na bumali sa 2021 ruling mula sa Vatican Doctrine Office. So yung doktrina nila ay binali, mga kapatid, mismong sila ang bumali nito, mga tol. Isang hakbang ito na bumali sa 2021 ruling mula sa Vatican Doctrine Office. Yan. In the past, ipinagbabawal ito dahil hindi umano maaaring bendisyonan ng Diyos ang isang kasalanan. Sila rin mismo, mga kapatid, ang nagsabi nito. Again, hindi tayo against o hindi tayo tumutuligsa ng relihiyon, mga tol. Ang pinag-uusapan natin dito, dapat kung meron kang sinusundang aral, aral lamang ng Panginoong Diyos yan, mga tol. Hindi mo pwedeng baliin yung aral ng Panginoong Diyos, lalo-lalo na kung Bible din naman mismo ang binabasa mo. Diba? Ayon pa kay Cardinal Fernandez, ang desisyon na pagbebendisyon ay nakasalalay pa rin sa prudent and fatherly discernment of ordained ministers. So sila na bahala masunod, mga tol. Hopefully, maging hudyat daw ito sa pagbubukas ng posibilidad na mabendisyonan ang mga couples in irregular situations and for couples of the same sex without officially validating their status. Yan. So, mission ng simbahan para sa same-sex couples. Yan. Dugtong ni Father James Martin, isang Jesuit priest na nangangaral sa mga gay Catholics at supporter din ni Pope Francis. Ang deklarasyon ay nagbukas sa non-liturgical blessings para sa same-sex couples na dati-rati ay ipinagbabawal sa lahat ng obispo, pari at diakono. Yan. Masaya umano si Father Martin na mabendisyon na ng mga kilala niyang same-sex couples. Mga kapatid, ito talaga yung mga kapatid, di ba? Nakasulat kasi sa Bible. Ang sinasabi nga ng banal na kasulatan, mga tol, ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Hindi sa akin galing yan, hindi sa akin nagmula. No, pero nakasulat. Ito talaga yung palatandaan na totoo yung totoo talaga ang Biblia. Kasi ang tao, mga tol, ay sumusunod na lang talaga sa kung ano ang kagustuhan nila. Hindi na yung kagustuhan mismo ng Panginoong Diyos. Ito ba sinasang-ayunan, mga tol, ng Panginoong Diyos? Mamaya babasahin natin, mga tol. Noong 2013, patinangka ni Pope Francis na baguhin ang pananaw ng simbahan sa LGBTQ Catholics. Dapat ang mananaig pa rin is yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban natin. Alam mo yun? Kahit na gusto natin yan, kung labag naman yan sa aral, dapat itinatanggi natin yung sarili natin, mga tol, kasi mga alipin tayo. 'Di ba? Kahit halimbawa gusto natin tong isang bagay na to, labag naman yan sa kalooban ng Panginoon Diyos, 'di ba? Dapat itinatanggi natin sarili natin. Lahat tayo nagkakasala, kaya kailangan nating humingi ng kapatawaran. Pero pag alam mo ng kasalanan, tapos ginawa mo pa rin at pinahintulutan mo pa, lalo ikaw ay leader ng isang organisasyon ganito, mga tol, ulang-una hindi tayong huhusga, mga kapatid, pero kayo na bahala, no? Eto, nang tanungin siya noon ng isang reporter tungkol sa mga pari na gay, ang naging sagot niya ay sino siya para husgahan ng mga ito. Tama naman, mga kapatid. Sino tayo para husgahan ang mga yan? Kaya walang ibang huhusga sa kanila kundi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kasi sino ba tayo? Mga tao lang tayo para husgahan yan. Pero dapat, mga tol, tayo bilang halimbawa, sila kinikilala nila ang kanilang sarili na alagad ng simbahan o tagapangaral, mga kapatid. Dapat ang ipinapangaral natin is yung utos ng ating Panginoong Diyos. O hindi tayo huhusga. Diba? Ang paghusga, ibigay natin yan sa Panginoong Diyos. Pero eto, mga tol, total nagbabasa tayo ng Biblia, na mangangaral tayo, diba? Nangangaral sila. Dapat ang ipinapangaral nila at mahigpit
na pinapasunod nila mga tol ang mga tao sa kung ano yung nakasalalay o kung ano yung nakasalig sa katotohanan, kung ano yung ipinag-uutos mga tol ng Panginoong Diyos, 'di ba? Kahit ano pang religion mo mga tol, hindi ikaw ang masusunod eh. 'Di ba? Susunod ka sa kung ano ang utos. Hindi naman porket na pinagbabawal mo yung kagustuhan nila, eh, binabatikos mo na sila o hinuhusgahan mo na sila, hindi gano'n. Wala tayong karapatan do'n mga tol, eh, pero tulad nga ng sinabi ko, dapat mismo tayo ang sumusunod, hindi yung tipong kung ano lang yung magustuhan natin, 'di ba? Nagpahayag din ng suporta noon si Pope Francis para sa civil recognition ng same-sex couples. Hinikayat din niya ang Vatican na iwasan ang mga mapanakit na salita laban sa gay couple. Oo, mali naman din talaga yung magsalita tayo ng masama o masakit laban sa kanila, lalo na kung personalan mga tol, masama yon. Kasi nagkakasala din tayo doon. Pero hindi masama na ipaalala mo sa kanila kung ano yung dapat nilang sundan. Hindi natin mababago mga tol kung yun talaga puso nila eh. Mga tol, paglilinaw lang kung halimbawa kapatid mo, kaibigan mo, pusong malambot talaga, hindi natin mababago yun mga tol. 'Di ba? Ako maraming kapatid na nasa kalagayang ganito eh. Pero ano ba yung pinagbabawal? Yung pakikipagrelasyon mo sa kapwa mong ng kasarian. Bawal yun mga tol. Mamaya, hindi hindi ako ang sasabi nun. 'To, para sa simbahan ang sex o pagtatalik ay maaari lang isagawa ng isang babae at isang lalaki na ikinasal. Tama 'yan mga tol, tama 'yan. Para sa simbahan, ang sex o pagtatalik ay maaari lang isagawa ng isang babae at isang lalaki na ikinasal. Kaya talagang yung, ah, yung, nagsasama o nagtatalik ng yung live-in mga kapatid, bawal yun kasi hindi naman sila kasal, eh, 'di ba? So kahit ang, simbahan, eh, yun ang, sinasabi. Pero 'di ba, alam niyo mga tol, katulad lang din yan sa ano, eh, katulad lang din yan sa paglalasing, eh, o bawal maglasing pero puwedeng uminom. Saan ka nakakita ng hindi naman uminom pero nalasing, 'di ba hindi naman gano'n. So ang paglalasing nagmumula yan sa pag-inom, 'di ba, sa pag-inom, so gano'n. So since na binendisyonan mo, pinapayagan mo na ang, same-sex couples, 'di ba? Nandodo'n din 'yun mga tol, eh. 'Di ba pinapayagan mo na rin sila, eh, at madadala 'yun, kumbaga parang nagbukas ka ng pintuan para pumasok ang dyablo at magkatuksuhan silang dalawa, 'di ba? Hindi pa rin makakapagbigay ang simbahan ng liturgical blessing sa same-sex o unmarried couples dahil maaari itong magpahiwatig ng isang anyo ng moral legitimacy, tama, sa isang union that presumes to be a marriage or to an extramarital sexual practice. Tama rin naman yon mga tol. Hindi raw dapat malambungan ang unconditional power ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagiging bukas si Pope Francis sa LGBTQ plus Catholics ay laging kinokontra ng minorya sa loob ng simbahan. Minorya na lang ang kumukontra, no? Inaasahan na ang kanyang pagpayag na mabendisyonan ng same-sex couples ay muling kokontrahin ng grupong ito. Actually, hindi lang 'yun ang kumukontra mga tol. Kasi tingnan niyo mga tol, tingnan niyo, Ito nakasulat 'to sa Bible mga tol, unang mga Korinto, mga taga-Korinto 6:9, 10. Yan, kung may mga Bible kayo sa bahay niyo, basahin niyo na lang. Ito hindi galing sa akin mga tol. Hindi tayo humuhusga, hindi tayo manghuhusga, no. Ito lang din kasi yung nakasulat sa Biblia. Na palagay ko, ito rin din yung nakasulat sa mga Biblia na sinusundan niyo. Eto basahin natin, "Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos?" So hindi daw mapupunta sa langit mga tol. Baka naman sabihin ng iba, hindi na ka pupunta ng langit ba? Baka hindi niyo alam kung ano meron sa impyerno. Well, bahala kayo sa buhay niyo, 'di ba? "Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili o ang inyong sarili," 'di ba? Parang dinaya-daya lang natin mga tol, eh. O hindi natin pinapayagan ng hindi natin pinapayagan ng same-sex marriage, o pinagbabawal pa rin natin yung pagtatalik ng, parehong lalaki at parehong babae. Ang pagtatalik ay para sa mga kinasal lang na babae at lalaki, Parang dinadaya natin sarili natin nun kasi tapos bibindisyonan na, "O sige, puwede kayong magkarelasyon, may basbas kayo mula sa simbahan," 'di ba? Eto, "Huwag ninyong dayain ng inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae,
nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, mga tol. Wala yan na hindi tayo nanlalait ng kapwa, mga tol. Wala tayong sinabing masama against sa LGBTQ. Wala tayong sinabing masama against sa kanilang kasarian, 'di ba? Sabi ko nga kanina, wala tayong magagawa kung 'yun ang nararamdaman nila, kung isa siyang lalaki pero pusong babae siya, gano'n talaga, 'di ba? Ang hirap baguhin 'yun, mga tol, 'di ba? Kung ikaw nga pusong lalaki ka, ang hirap mo maging pusong babae, 'di ba? Kasi lalaki ka, alam mo ang hirap mo magpalit maliban na lang kung talagang gano'n ka na. Pero eto lang naman kasi, mga tol, yung ipinagbabawal, 'di ba? Yung pakikiapid o pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, yun ang ipinagbabawal, mga tol. 'Di ba? Hindi naman din sinabi rito na, o bawal kang maging bading, bawal kang maging tomboy. Hindi mo naman siguro ginusto rin, mga tol. Kung talagang bata pa lang, lumaki ka na sa ganong environment. Kung pipilitin mong magbago, magagawa mo 'yan, pero kung yun talaga, yun na yun, mga tol. Pero talagang meron kang kailangan i-sacrifice. Ano yun? Eto nga yun, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kung isa kang babae, 'di ba? Huwag kang makikipagrelasyon sa kapwa mo babae. Bakit? Kasi yung pakikipagrelasyon pa lang, mga tol, doon papasok yung tinatawag na yung last, mga tol, yung ano ng sarili mo, yung init ng damdamin mo, init ng sarili mo, lalo na 'pag dalawa na lang kayo ng partner mo sa isang kwarto. For example, nagpunta kayo ng bakasyon, nagpunta kayo ng Boracay, siyempre magkasama kayo sa kwarto, 'di ba? 'Di ba, do'n kayo makakaramdam ng ano niyo, papasok ngayon do'n, makakagawa talaga kayo ng kasalanan, mga tol, 'di ba? Pareho kayong lalaki, 'di ba? Iispadahan kayong dalawa. Mga tol, eto hindi kidding aside, pero eto kasi yung palatandaan talaga na nalalapit na talaga tayo sa kawakasan, kasi iba na yung takbo talaga ng panahon ngayon, mga tol, 'di ba? Parang mas nagiging, masusunod na lang kung ano yung kagustuhan ng tao kaysa sa ipinag-uutos ng Diyos, 'di ba? Matuwid ang Diyos, mga tol, makatwiran siya, 'di ba? Nagbigay siya sa atin ng kautusan, nasa sa atin na yung free will kung susunod tayo o hindi, 'di ba? Pero ang sa akin lang, sa mga leader, sa mga tinatawag ang sarili bilang mangangaral, tayo hindi tayo mangangaral, mga tol. Naturuan lang tayo. Kaya alam natin yung tama at mali, 'di ba? Pero doon sa mga nagsasabing alagad ng Panginoong Diyos at nagpapatupad, dapat nagpapatupad ng mga aral at mga utos ng Panginoong Diyos. Hindi dapat yung sarili natin ang mananaig, hindi dapat yung panawagan ng nakakaraming mga tao, 'di ba? Para lang mapagbigyan natin yung kanilang kagustuhan. Dapat ang mangingibabaw palagi yung kautusan ng nasa langit. So hanggang dun lang, mga tol. Pwede kang mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.